Mabilis pinagana ng Philippine National Police ang kanilang emergency units matapos ang lindol sa Davao Oriental. Habang ang Department of Interior and Local Government pinakilos ang mga lokal na pamahalaan para maalalayan ang mga apektadong residente. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Magmula po nung kaninang nagsimula po yung instruction po ng ating GPNP, nag-deploy na po ang Regional Director po ng 11 para sa rescue, relief, security operations. Agad itinaas sa full alert status ang Police Regional Office 11 at 13 sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Davao Oriental kaninang umaga. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ito'y upang masiguro ang agarang pagtugon at seguridad sa mga apektadong lugar. Sa ulat ng PRO 13 o CAR, pansamantalang hindi madaanan ang Magsaysay Bridge sa Butuan City dahil sa pinsala dulot ng pagyanig. Inalerto na rin ng PNP ang kanilang emergency response matapos ang paglindol. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang kahandaan sa kalamidad at protektahan ang mga apektadong komunidad. So specifically sa kautusan po ng ating GPNP, ang action taken po nila, meron silang tinatawag sa Police Regional Office 11, yung Oplan Kalsada, ito yung pagtulong nila sa mga tao natin doon. At yung Eye in the Sky, ito po yung paggamit nila ng mga equipment po nila para ma-assess po nila yung damage properly. At meron sila ngayon pinapatupad na libreng sakay doon sa Police Regional Office 11. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., kumikilos na ang iba't ibang police units sa Davao Oriental at mga karatig probinsya upang tumulong sa mga apektadong lugar at tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Agad ding nagsagawa ng inspeksyon ang mga tauhan ng PNP sa mga gusali, kalsada at iba pang infrastruktura upang matukoy ang mga pinsala at mga lugar na nangangailangan ng agarang tugon. Nakikipag-ugnayan din ang PNP sa mga provincial at city disaster risk reduction and management offices para magbigay ng suporta sa disaster response at magbigay ng tulong sa mga mamamayan na apektuhan. Pinapayuhan naman ng PNP ang publiko na manatiling kalmado at sundin ang mga itinakdang safety guidelines. Ni GPNP sa ating pong mga regional director at sa mga tao natin po sa field ay yung pong looting incident na sinasabi nga po natin na ang nangyari sa Cebu ay nagkaroon po ng zero focus crime. Na ito po ang inihikayat niya doon sa mga apektado ngayon na region na gawin din pong mas mahigpit yung security po na gagawin po nila sa mga affected na regions po. Ang DILG naman ipinagutos ang pagpapatupad ng pwersahang pagpapalikas sa mga residenteng nakatira sa baybaying bahagi sa ilang bahagi ng bansa. Ito'y bilang precautionary measure sa posibleng pagtama ng tsunami. Kabilang sa mga ito ay ang mga residente na nakatira sa coastal areas ng Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Pinapa-activate din ng DILG sa mga LGUs ang Operation Listo para matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Bukod dito ay dapat i-activate din daw agad ng mga LGUs ang Emergency Operations Centers at Incident Management Team o IMTS. Para sa Integrated State Media, Ryan Lesiges ng PTV.